Sa balita sa labas ng bansa, nagbabala ang bagong Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei sa mga bansang may base militar ng Amerika. Ang kanyang babala, isara ito o kayo ang susunod na target. Samantala, nanindigan naman si Prime Minister Benjamin Netanyahu na dudurugin ng Israel ang bagong pamunuan ng Tehran. At sa Estados Unidos naman, may pahayag si President Donald Trump ukol sa itinuturing na ang FBI na targeted attack laban ang isang Jewish community sa Michigan. Si Angie De Leon sa report. Bagaman hindi nagpakita sa publiko, malinaw ang mensahe ng bagong Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei. Narinig ng buong Iran ang tinig ng bagong guardian jurist, hindi sa personal, kung hindi sa pamamagitan ng isang emosyonal na pahayag na binasa ng state-run television ng bansa. Si Mojtaba Khamenei, 56 anyos, nakahalili ng kanyang yumaong ama na si Ali Khamenei, ay hindi nag-atubiling tukuyin ang kanyang doktrinang regretful defense. Anya, sinadya ng Estados Unidos ang pangbobomba sa isang paaralan para sa mga batang babae sa Iran, senyales na hindi pa tapos ang kanyang bansa sa paghahanap ng paghihiganti. Ayon kay Mojtaba, ninais ng Iran na maging kaibigan ng kanyang 15 kalapit na bansa. Ngayon, malinaw ang mensahe ng bagong Supreme Leader. Anumang bansang may base militar ng Amerika ay maituturing na target. Sinabi niya na ang mga nakaraang pag-atake ng Iran sa mga base sa rehiyon ay simula pa lamang ng kampanya upang pilitin ang Estados Unidos na lumaya sa Middle East. Pero ang pinakamainit na bahagi ng kanyang pahayag ay tungkol sa nasabing paaralan sa Minab. Ayon sa mga ulat, inamin na ng Pentagon ng Estados Unidos ang pag-atake na pumatay sa 170 mga bata at guro sa Shajaret Tayyebe School na sinasabing resulta ng maling impormasyon sa kanilang sistema. Ngunit hindi tinanggap ni Khamenei ang paliwanag. Para sa kanya, sadya ito ng Amerika at hindi matatapos ang usapin hanggat hindi ito pinagbabayaran. Sa usapin naman ng langis at kalakalan, wala anyang balak ang Iran na muling buksan ang Strait of Hormuz. Ang desisyon na ito ay nagbibigay sa kanila ng kontrol sa halos 20% ng pangdaigdigang supply ng langis. Nagpapahiwatig rin si Khamenei na posibleng magbukas ng tinatawag niyang new fronts, kung saan mahina ang mga puwersa ng mga taga-kanluran, isang babala ng mas malawak na labanan. Halos nasa ikatlong linggo na ang Operation Roaring Lion ng US at Israel laban sa Iran, at ang mensahe ng bagong pamunuan ng Tehran ay babala ng mas malawakang gera. Sa Jerusalem, matindi ang naging banta ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ukol sa Operation Roaring Lion. Sinabi ng punong ministro na ang pinagsamang kampanya ng Estados Unidos at Israel ay nagbago ng balanse ng kapangyarihan sa Middle East. Inalisaan niya ng Israel at Amerika ang pamumuno ng yumaong si Ali Khamenei, ngunit pumalit naman ang kanyang anak na si Mojtaba. Tinawag ni Netanyahu si Mojtaba Khamenei na isang puppet na hindi makalabas ng hayagan. Ayon pa sa punong ministro, halos araw-araw sila nag-uusap ni President Donald Trump para palayain umano ang sambayan ng Iranian at sirain ang mga infrastrukturang nuklear at misal ng Tehran. תוך זמן קצר חיסלנו את הצורר חמינאי וגם בכירים רבים במשטר הטרור. חיסלנו את הרודן הישן והרודן החדש, מוג'טבה, הבובה של משמרות המהפכה. הוא אינו יכול להראות את פניו בציבור. אני לא הייתי מוציא פוליסות ביטוח חיים על אף אחד מהמנהיגים של ארגוני הטרור. זה פטרון הטרור שלהם. Samantala, may mensahe rin si Netanyahu sa mga Iranian. Anya, malapit na ang pagkakataon para sa kanila na ibagsak ang kanilang pamahalaan. Habang inaamin na ang regime change o pagbabago ng rehimen ay kailangan manggaling sa loob, sinabi ni Netanyahu na nililikha ng Israel ang tamang kondisyon para dito sa pamamagitan ng pag-atake nila sa Iranian Revolutionary Guards at sa Basij paramilitary forces. Para naman sa Lebanon, inakusahan ni Netanyahu ang bansa na hindi tumutupad sa pangako dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ito dinidisarma ang Hezbollah. Pabala ng punong ministro, kung hindi gagalaw ang Lebanese military, ay mapipilitan ng Israel na gumawa ng sarili nitong hakbang. אם אתם ממשיכים לתת לחיזבאללה לפעול, בניגוד להתחייבות שלכם לפרק אותו מנשקו, התחייבתם. אז תיקחו אתם את גורלכם בידכם. הגיע הזמן שתעשו זאת. עכשיו, אם לא יעשו זאת, ברור לך שאנחנו נעשה זאת. איך נעשה זאת?
איך נעשה זאת? על הקרקע, עם הקרקע, ודברים אחרים. אני לא עומד לפרט כאן, אבל אני מבטיח לך שאנחנו, כפי שאמרתי, נגבה מחיר יקר מאוד מחיזבאללה, ועדיף לממשלת לבנון שהיא תקדים אותנו, ושתשתתף במהלך הזה. אם היא לא תעשה את זה, לא תיוותר לנו ברירה אלא לעשות זאת בדרכים שלנו. Tinugunan din ni Netanyahu ang kaso laban sa kanya sa loob ng Israel na kanyang inihambing sa political persecution ng kanyang kaibigan na si Trump. Nangyari ang insidente ito bandang 1:00 ng hapon sa Detroit, USA. Binangga ng isang lalaki ang kanyang truck sa pinto ng Temple Israel sa Walnut Lake Road at pagkatapos nagpaputok laban sa mga gwardya sa lugar. Natagpo ang patay ang suspect sa loob ng sasakyan at tinamaan ng bala ang isang gwardya at kasalukuyang nagpapagaling. Ang Temple Israel ay may child care center at paaralan sa loob nito. Kinumpirma ng sinagog na ligtas ang lahat ng 140 bata, kasama ang mga guro at staff. Pinuri naman ni Oakland County Sheriff Michael Bouchard ang mga gwardya na rumisponde sa insidente. Natuklasan pa ng mga investigador ang mga explosives sa loob ng truck. Natukoy ng mga otoridad ang suspect bilang si Ayman Mohammad Ghazali, ipinanganak sa Lebanon at naging American citizen noong 2016. Samantala mula sa Washington, nagpahayag ng pakikiramay si Trump sa Jewish community ng Michigan. And before we begin, I want to send our love to the Michigan Jewish community and all of the people in Detroit area following the attack on the Jewish synagogue early today. And I've been fully briefed, and it's a terrible thing, but it goes on. We're going to be right down to the bottom of it. Hindi rin pinalampas ni Trump na isingit ang usapin tungkol sa Iran. Rapidly. It's doing very well. Our military is unsurpassed. There's never been anything like it. Nobody's ever seen anything like it. And we're doing what has to be done. Should have been done during a 47-year period. Could have been done by a lot of different people. They chose not to do it. But they really are a nation of terror and hate. And they're paying a big price right now. Tuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad. Angie De Leon, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat, SM9 News.